buhay. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, bumalik sa alaala ng ating bida ang nakaraan habang nasa kanyang kamay ang walang malay na babae na kanyang pinagsisilbihan. Gayunpaman kahit na nagawa nitong maisagip ang babae ay pansin naman ito ang pagpapatayan ng sarili niyang pamilya dahil silang lahat ay nilamon ng ilusyon. Malapit dito ay si Yoon An-hai na ginagamit ang kanyang kapangyarihan habang si Oh-kyun ay nasa kanyang likuran na nagsasabi na sa wakas sumikat rin ang buwan. Dagdag pa nito habang silang dalawa ay napapalibutan ng maraming bangkay na nagkalat sa paligid ng nasusunog na lugar at nasa itaas ng bubong na ito ay ang simula ng pagkawasak. Mapapansin naman natin ang matalas na titig ni Ryugyum sa kanila, kaya habang siya ay pinagmamasdan din pabalik ni Oh-kyun ay kanyang isinaad sa kanya na siya ay lumaban hanggang sa dulo dahil dudurugin niya ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagawa namang maisip ng ating bida na kanyang inaakala na nagawa niyang mapatay itong lalaki, subalit kanya itong nakikita ngayon sa kanyang harapan. Kaya napaisip naman siya na maaari kayang nabubuhay din ang bastardong ito sa hinaharap. Makalipas ng ilang segundo ay mapapansin naman natin ang papalapit na pagkahulog ni Ryugyum papunta sa lupa, ngunit bigla na lang siyang umikot at inunat ang kanyang dalawang kamay pa ibaba. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang internal energy para magawa ang mga itong mapalibutan ng kanyang aura, kung saan dahil dito ay nagpalabas siya ng isang malakas na puwersa para magawang mapigil ang kanyang tuloy-tuloy na pagkahulog. Maya't-maya pa ay nagawa naman itong ligtas na makalapag sa tuktok ng isang building kung saan mapapansin natin siyang nakatayo dito habang hindi man lang namamalayan ng mga naglalakad na mga sibilyan sa paligid. Muli naman siyang napatingala, ito ay para muling pagmasdan ang billboard at siguraduhin ang kanyang nakikita. Lumipat naman ang eksena pabalik sa presidente habang nagugulat ng husto dahil sa kanyang nalamang balita na tumalon ang ating bida sa itaas ng pinakamataas na gusali. Ito ay kinumpirma naman ng kanyang mga tauhan sa kanyang harapan kaya kanyang natanong kung papaano itong nangyari at nag-utos sa kanila na hanapin ang kanyang katawan. Subalit sinabihan siya ng kanyang tauhan na ito rin ay nawawala kaya muli namang nagulat ang presidente. Dagdag naman ng lalaki na sa kabutihang palad ay mayroon silang nahanap na isang saksi malapit doon kaya napatanong ang presidente kung ano ang sinabi nito. Ipinaliwanag naman ito sa presidente na ito ay patungkol sa isang lalaki na tinatawag na si Yoo Yoon-woo na siyang nakita ni Ryugyum sa billboard, at ang ginawa nitong ating bida ay nagtanong lang sa paligid patungkol sa kanya. Ang pangalang Yoo Yoon-woo, wala ni isang tao ang hindi nakakakilala sa kanya sa bansa ng Korea dahil siya ay isang world-class na artista. Sa kanyang maagang edad ay ipinakita niya ang kahangahangang talento sa pag-arte na siyang nagpayanig sa buong mundo. At mula noon ay kanyang nakuha ang atensyon ng mga direktor mula sa silangan at kanluran. Bukod pa riyan, dahil sa kanyang mukha na kayang gawin ng lahat bilang kanyang tagahanga, siya ay naging kasing sikat ng mga idols. Bunga nito, ang halaga ng kanyang binabalak na kumpanya ay patuloy na tumataas kaya siya ay tinaguri ang pinakamalaking bituin na siyang nagtaas ng reputasyon at estado ng kanilang bansa. Sa kasalukuyan ay mapapansin naman natin ang isang batang estudyante na inaayos ang kanyang suot na salamin habang nagsasabi na maaari nitong sabihin na siya ay tunay na kahangahangang tao matapos nitong maipaliwanag ang patungkol kay Yoon-woo. Habang kaharap ang ating bida ay natanong niya naman kung papaanong hindi niya ito kilala subalit napaisip lang si Ryugyum kung ano ang pinagsasabi nito patungkol sa kanya bilang isang maayos na lalaki. Subalit habang kanilang pinagmamasdan ang mukha ng artista na si Yoon-woo sa harap nila sa loob ng malaking telebisyon, natanong ni Ryugyum sa batang lalaki kung ito ba ang rason kung bakit nagkalat ang kanyang mukha sa paligid. Napaisip naman siya na nakakaramdam siya na hindi siya nababagay dito dahil ang Oh-kyun na kanyang kilala ay malayo sa ganitong uri ng tao. Dagdag pa nito na dahil siya ay nabubuhay sa ganitong kapanahunan, mayroong dalawang posibilidad para dito. Una ay kamukha lamang siya ng kanyang kilala noong panahon, at ang ikalawa ay siya nga itong si Oh-kyun na nagpapanggap lamang bilang ibang tao. Inilapit naman nito ang kanyang kamay sa bagay, nang bigla na lang nitong isinara ang kanyang kamao na siyang naglikha ng problema sa telebisyon at isinaad sa batang lalaki na siya ay kanyang gabayan papunta sa kanya dahil kinakailangan nilang magkita kaagad dahil marami silang pag-uusapan. Tinanggihan naman siya ng batang estudyante dahil hindi ito maaari, kaya kanya namang natanong kung bakit.
Habang napapaisip itong batang lalaki kung siya ba ay mayroong problema sa pag-iisip, kanya na lamang sinagot si Ryugyum kung papaano nitong makakatagpo ang isang sikat na personalidad ng may ganoong antas at nagpayo sa kanya na maaari niya itong makita kung mananatili siya sa airport subalit siya ay maghihintay lamang doon ng walang kasiguraduhan. Nang bigla namang nanlaki ang mga mata ng batang lalaki sa pagkagulat. Ito ay dahil bigla na lang napuno ng galit itong si Ryugyum nang malaman niyang kinakailangan pa nitong maghintay kaya nagawa nitong masira ang malaking telebisyon sa kanilang harapan gamit lamang ng kanyang ipinalabas na malakas na puwersa. May panggagalaiti namang isinaad ni Ryugyum sa bata na kinakailangan nitong sabihin ang paraan para siya ay agad niyang makatagpo, subalit ang batang lalaki ay nagawa lang na matumba papunta sa lupa dahil sa pangyayari. Agad naman siyang napatayo at nagpakiusap na huwag siya nitong galawin kaya pinagsabihan siya ni Ryugyum na ito ay kanyang sabihin sa kanya at hindi siya nito sasaktan. Kaya nagtanong naman itong natatakot na bata kung ito ba ay kanyang ipinapangako at isinaad na walang paraan para silang dalawa ay magkita ngayon. Ito ay dahil mayroon siyang nakitang artikulo na nagsasabi na itong si Yunwoo ay pumunta sa ibang bansa nito lamang, na ikinagulat naman ni Ryugyum kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Lumipat naman tayo papunta sa bansa ng Estados Unidos habang mayroon tayong makikitang isang magarbong chandelier ng isang mamahaling restaurant. Dito ay makikita natin ang sikat na artista na si Yunwoo na taimtim na hinihiwa ang kanyang mamahaling steak sa itaas ng kanyang inuupuang lamesa. Ngunit nang ito na ay kanyang kakainin ay bigla na lang siyang napahinto dahil sa biglaang pagsuntok sa kanya ng napakalakas ng isang malaking itim na lalaki. Habang inaayos nito ang kanyang mga kamao ay pinagsabihan niya naman itong si Yunwoo na siya ay umalis dito dahil ang lugar na ito ay hindi para sa kanya. Ngunit bigla na lang siyang natigilan dahil nakalimutan nito ang kanyang sasabihin, kaya dali-dali siyang napatingin sa mga staff ng kanilang ginagawang pelikula para manghingi ng patawad at itanong kung ano ang kanyang susunod na linya. Dahil dito ay napasabi naman ng staff dito na marahil nahihirapan na itong si Yunwoo sa kanilang ginagawa dahil ang lalaki ay ilang ulit nang nagbibigay ng problema, habang ang iba naman ay napasabi na lamang na mukhang sinasadya ito ng lalaki. Habang patuloy na nakaupo si Yunwoo sa kanyang inuupuan ay kanya namang nasabi na mukhang ang mga staff ay nagagalit na dahil dito kaya napasabi naman ng itim na lalaki kung ano ang pinagsasabi nito. Inagaw naman nito ang atensyon ng itim na lalaki sa pagtawag ng kanyang pangalan na si James at pagsabi sa kanya na hindi ito maaaring magpatuloy sa ganitong paraan. Nang bigla na lang siyang napaharap sa kanya at may malaking ngiting sinabi na siya ay patamaan niya naman sa kabilang parte dahil kung patuloy niya itong susuntukin sa parehong bahagi ng kanyang mukha ay hindi niya na masasabi ang kanyang mga linya. Maya't maya pa ay nag-utos naman ng direktor para muli nilang gawin ang eksena, nang bigla na lang naputol ang kadena ng chandelier sa itaas ng kisame. Na siyang agad namang nahulog papunta sa ulo ni James, kaya wala na siyang may nagawa kundi ang pagmasdan na lamang ito habang ito ay papalapit sa kanya. Makikita naman natin ang labis na pagmamadali sa mukha ni Yunwoo, ito ay dahil bago pa man si James na magawang matamaan ay dali-dali siyang tumalon papunta sa kanya para siya ay kanyang sagipin. Dahil sa naganap na aksidente ay nagmamadali naman ang lahat ng mga staff ng ginagawang pelikula na tumakbo papunta sa kanila para tingnan kung sila ba ay maayos lang. Laking pasasalamat naman nila nang makita ang dalawa na ligtas, kaya nang sila ay makalapit ay kanilang natanong kung maayos lang ba itong si Yunwoo, na kanya namang sinagot na sa kabutihang palad ay nagawa nilang maiwasan ang isang malaking insidente. Gayunpaman habang tinuturo nito ang kanyang dugo ang kamay na napupuno ng sugat habang may nakatusok pang mga salamin dito ay may ngiti nitong sinabi na dapat yata nitong pumunta sa ospital. Makalipas ng ilang araw ay mayroon naman tayong makikitang kamay na napupuno ng bendahe. Ito ay si Yunwoo na pinagmamasdan ang kanyang nasugatang kamay habang sinasabihan siya ng lalaki na kanyang kasama na siya ay tunay ng isang nakakamanghang lalaki dahil naisip pa nitong sagipin ng iba kahit pa na isasakripisyo nito ang kanyang katawan. Na sinagot na lamang nito na ito din ay hindi niya alam at ang kanyang katawan ay kusa lang na gumalaw. Isinaad naman nito sa katabi niyang lalaki na siya ay maayos lang ngunit marami pa ring staff ang bumibisita kaya kanyang natanong kung pwede ba nitong ibigay ang ibang mga regalo sa mga kawani ng ospital kung saan mapapansin natin ang maraming bilang ng mga regalo na ibinibigay sa kanya na nagpapahiwatig na mayroong maraming tao ang nagmamahal sa kanya, na sinagot naman ng lalaki na ito ay kanilang gawin. Napahawak naman si Hyunwoo sa kanyang kumot at nanghingi ng patawad sa lalaki dahil ang schedule ng kanilang pag-shoot ay nasira dahil sa ginawa nito, subalit pinagsabihan lang siya nito na ito ay kanya na lamang hayaan at magpasalamat na hindi siya gaanong nasaktan.
Inagaw naman ng lalaki ang kanyang atensyon at sinabi na mayroong mas importanteng bagay sa ngayon kesa sa kanilang ginagawang pelikula, na kanya namang nagtatakang natanong kung ano itong bagay. Kaagad namang ipinaliwanag sa kanya ng lalaki ang patungkol dito kaya makikita natin ang labis na pagkagulat sa mukha ni Yunwoo at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Lumipat naman tayo pabalik sa bansa ng Korea sa loob ng palasyo na tinutuluyan ng presidente na tinatawag na Blue House. Dito ay makikita natin ang presidente pagkatapos ng kanilang pagpupulong na nagsasabi na mabuti ang ginawa ng kanyang mga tauhan at nagbigay paalam sa kanila dahil mayroon pa siyang ibang gagawin. Kaagad naman siyang naglakad patungo sa kanyang pupuntahan ngunit bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa isang boses na nagsasabi na siya ay kanyang hinihintay. Agad namang napalingon itong presidente at kanyang nasilayan ang ating bida na si Ryugyum na nakasandal sa pader habang siya ay tahimik na hinihintay. Nagbigay naman ang presidente ng papuri sa kanya sa pagsasabi na siya ay napakahusay gaya ng kanyang inaasahan. Ito ay dahil siya lamang ang nagagawang makalabas-masok ng walang problema sa lugar na ito kahit pa na ito ay napupuno ng iba't ibang uri ng mga patibong. Masaya naman itong sinabi na si Ryugyum ay mas mabuting tingnan ng ganito dahil siya ay tinakot niya ng husto kahapon. Kaya bumalik tayo 9 na oras ang nakakaraan bago nitong pangyayari kung saan makikita natin ang presidente na nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Nang bigla naman siyang nagulat dahil bigla na lang nawala ang ilaw sa kanyang silid. Kasunod nito ay ang pagsulpot ni Ryugyum sa kanyang harapan habang nakaupo at nagtatanong kung tinatanggap pa rin ba nito ang alok niya para sa kooperasyon. Sinabi naman ng presidente na siya ay kanyang inaasahan subalit mayroon siyang kondisyon para dito, nang bigla na lang napunta si Ryugyum sa kanyang harapan para lumapit. Mayroon namang inilagay ang presidente na larawan ni Yunwoo sa kanyang lamesa at natanong sa kanya kung siya ba ay mayroong kaugnayan sa taong ito. Agad naman itong kinuha ni Ryugyum at isinaad kung maaari ba siya nitong ipakilala sa isang tao na nasa ibang bansa sa lalong madaling panahon nang hindi nagtatanong ng anumang katanungan. Inabot naman ng presidente ang kanyang kamay sa kanya at ipinaliwanag na ito ay kanya lamang gagawin kung ipinapangako niya ang buo niyang kooperasyon. Napaisip naman itong si Ryugyum kung ito ba ay kanyang tatanggapin, at pagkalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagkuha niya sa kamay ng presidente kung saan silang dalawa ay nagkamayan para sa kanilang kasunduan. Makalipas ng ilang araw habang silang dalawa ay nasa labas ng isang pintuan ay natanong naman itong ating bida kung kailan niya ito makikita. Kaya sinabihan naman siya ng presidente na silang dalawa ay pumasok dahil ang kanyang hinahanap ay nasa loob na naghihintay. Mapapansin naman natin ang pagbukas ng pintuan at sa loob nito ay mayroong ilang bilang ng mga kalalakihan kasama ang kanyang hinahanap na lalaki na si Yunwoo, at dahil kanilang napansin ng presidente ay agad naman nila itong binati na ikinagagalak nila itong makita. Napatitig naman ng husto si Ryugyum kay Yunwoo habang napapaisip na hindi niya inaasahan na sila ay magkikita sa ganitong paraan. Agad namang nagpakilala ng kanyang sarili itong si Yunwoo sa presidente. Habang nakamasid ng mabuti itong si Ryugyum ay nakipagkamayan naman itong dalawa at nagpasalamat ang presidente sa kanyang kaagad na pagpunta, na kanya namang sinagot na ito ay walang anuman dahil ang kanyang schedule ay biglang nagbago. Pansin naman ng presidente ang benda sa kanyang kamay kaya kanyang natanong kung ano ang nangyari dito subalit sinabihan lang siya ni Yunwoo na ito ay maliit na sugat lamang. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil bigla na lang mayroong nagsalita na ikinagagalak siya nitong makita. Ito ay si Ryugyum na agad namang inabot ang kanyang kamay kay Yunwoo para makipagkamayan at nagpakilala ng kanyang sarili. Nagulat naman ang tatlo nang marinig ang kanyang pangalan dahil ito ay kanilang narinig galing sa presidente. Agad namang kinuha ni Yunwoo ang kanyang kamay at nagpakilala din sa kanya sabay sabi na mukhang siya ang pambansang karangalan na tinutukoy ng presidente at kanyang narinig na silang dalawa ay lilito sa gagawin nilang promotional video kaya ito ay isang karangalan para sa kanya. Dahil tapos na ang pagpapakilala nila sa isa't isa ay nagsabi naman ang presidente na sila ay magpatuloy para umupo. Subalit kahit na ganoon ay patuloy pa ring hawak ni Ryugyum si Yunwoo habang ipinapalabas ang kanyang internal energy sa kanyang kamay kaya wala nang may nagawa itong lalaki kundi ang mapasabi sa presidente na ang ating bida ay napakalakas. Mapapansin naman natin ang pagtataka sa mukha ni Ryugyum. Ito ay dahil kahit na nagawa nitong masuri ang buong katawan ng kanyang pakay na tao ay hindi niya magawang maramdaman ang kahit anumang internal energy na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil dito ay dali-dali namang binitawan ng ating bida ang kamay ni Yunwoo at nanghingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa.
Nang bigla na lang pumagitna sa kanila ang presidente at nag-utos sa kanila na mauna nang umupo dahil siya ay saglit na pupunta sa banyo. Maya't maya pa nang siya ay makalabas sa silid ay nasabi ng direktor na nag-aantay sa kanya na ang mga sundalo ay nakahanda ng lahat, na kanya namang naunawaan kaya kanyang nasabi na kanilang tingnan kung ano kaya ang rason kung bakit kinakailangan ng pagkikita nilang ito. Habang nakaupo naman si Ryugyum at si Yunwoo sa loob ng silid ay sumunod naman ang dalawang kalalakihan para magbanyo kaya silang dalawa ay naiwan dito. Sinabihan naman siya ni Yunwoo na subukan nito ang tsaa dahil tunay na naiiba ang inumin sa loob ng palasyo ng presidente. Subalit hindi naman siya pinapansin ni Ryugyum at napapaisip na lamang na ito ay nakakadismaya dahil siya ay kahawig lamang ni Okhyun. Dahil hindi siya binibigyan ng pansin nitong ating bida, habang hawak niya ang tsaa ay natanong niya naman kung mayroon bang problema. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Ryugyum, ito ay dahil bigla na lang tumayo itong lalaki at iniyuko ang kanyang katawan papalapit sa kanya, kung saan may seryoso at pabulong nitong isinaad kay Ryugyum na siya rin pala ay nabubuhay.